ang Diyos may paraan. Lalo na if you feel arrogant, mayabang, feeling alam mo lahat and parang untouchable ka, Nako. yung Diyos ang maniningil sa'yo. Nako, hindi na ho pinaabot ng 24 oras nitong si Senator Risa Hontiveros. Kagyat ho niyang sinagot yung pinaka-latest na video na ilinabas nitong si alias Rene. Pagbigyan nyo na ho ang ali. Baka hindi ho yan makatulog mamayang gabi. Ito ang pinaka-latest na post nitong si Risa Hontiveros kaugnay ng issue na yan. At dito rin ho sa video na to, naku, nawili na talaga. Yan na nga ba sinasabi natin. Nawili na itong si Ma'am Cathy B. Dyan sa kaka-live. Kaya ngayon, mayat maya parang meron ho siyang live. Ito ho. To those behind this Michael video, you don't scare us. But you should scare of the truth. Anong truth? Ang truth dito, iisa lang. Yung truth dito, ngayong mga panahon na to, hindi magkanda ugaga ang opisina mo sa kakasagot. Ang truth dito, hindi lang ito ang kauna-unahang pagkakataon na aakusahan ka na nagbabayad ng witness. At ang truth dito, kahit sino pang paupuin mong witness sa Senado, hindi na basta-basta paniniwalaan yan ng ating mga kababayan. Ano pa ba sabi nito si Risa Hontiveros? May nalalaman ka pang patrut-trut ha? Because no one get to endanger our witness. Anong endanger? My staff or harass the Senate with impunity. Anong harass the Senate? In the first place, kung sakali man, dapat imbestigahan ka ng Senado, madam. Dahil sa mga pinaggagawa mo na yan. At saka walang endanger sa witness. Sa mukha nitong si alias Rene, sa tingin ko sa napakahabang panahon, ngayon pa lang siya nakatulong ng maayos. Mula noong nagsalita siya, kaugnay kung ano nga bang nangyari doon sa komito mo, Senator Risa. Ang problema dito, ganito ho kasi yan mga kababayan. Napakasakit ho niyan. Napakasakit ho niyang nangyayari na yan kay Risa. Alam niyo ho ba mga kababayan yung nangyari kay Attorney Zulaika? Noong talagang nag-alboroto tong si VP Sara, yan ho ang nangyayari dito kay Risa Hontiveros. Kasi yung pinakamamahal niyang abogado na nag-aabot ng index card sa kanya, siya na ho ang tinuturo dito sa issue na to. Kaya lahat ng staff nitong si Risa nakakaladkad dito sa skandalo na to. Kung hindi nyo kasi ginawa yan, kung sakaling ginawa nyo, hindi nyo ginawa, dapat sana hindi kayo masyadong palong-palo sa kakasira sa mga kalaban nyo sa politika. Yan ang napapala ng mga mahilig manira. Kaya kayo, huwag ho kayong manira. Huwag niyong gayaan niya si Risa Hontiveros. Pagka inaaway kayo ng kapitbahay nyo, hayaan nyo na lang. Diba? Huwag nyo nang kantihan, huwag nyo nang kung ano-ano pa, diba? Etong si Risa, mahilig ko kasi sa Cheche Bureche, yan tuloy. Hindi ko kasi itong kauna-unang pagkakataon. Okay lang ho sana kung halimbawa, ito si alias Rene, ito yung pinakauna. Pagbibigyan pa natin siya Pwede nating sabihin yung benefit of the doubt, di ba? Nako, parang naman yan. Pagbigyan natin si Senator Risa, baka lang yan, di ba? Pero dito sa isa na to, pangatlo na to, madam. Yung benefit of the doubt, matagal nang umalis yun. Napag-iwanan na ho kayo. Kaya kung ano man ang marinig nyo sa sambayan ng Pilipino, ginusto nyo ho yan, Senator Risa. At dito sa video na to, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, ibang klase talaga yung mga kasama natin dito sa PH Update. 907,000 subscriber na ho tayo. Palakpakan. Maraming salamat ho, Papanoorin din ho natin ang pinaka-latest na press con nitong si Princess Abante. Oy, Princess, congratulations sa ama mo, Ama mo. Ama mo. Yung ama ho kasi niya, siya na ho ang pinoklamang congressman ng 6th District ng Maynila. Sa kabila ho yan ang pinaka-latest na desisyon ng Korte Suprema. Ibig sabihin mga kababayan, talagang hindi na ho pinakinggan ng COMELEC yung ilinabas na desisyon ng Korte Suprema. Mas matikas ho ang COMELEC kaysa sa Korte Suprema. Sinabi na hindi pwedeng palitan nitong si Abante, yang si Joel Chua,
Tapos Joey, uy, magkakapangalan kasi itong mga congressman na to. Anyway, congratulations sa ama mo. Ha? Nadaan niya sa dasal. Diba? Nadaan niya sa dasal. Walang nga talaga itong mga abante na to. Eto na. Itong si Ma'am Cathy Binago, meron ho siyang punto de vista. Diba? Yan ang sinasabi ko sa iyo, madam. Mawiwili ka. Nawili na. Ayan, wala gagawa natin. Minayat mo yan ang kaka-record. Ito, pakinggan nun natin itong live ni Ma'am Cathy B. Di ba the last time nag-live, hindi ako nag-live, parang Yan. nag-video ako na Mm. bilib ako dun kay alias Rene or kay Michael Maurilio sa kanyang paglabas. Mm. Simple lang, kasi hindi madali yung ginawa niya. Yan, totoo naman. It will take a lot of effort, energy, and malalim na pag-iisip kapag ikaw ay lumabas at gusto mong maging isang testigo or maghiwatig or magparating ng katotohanan sa mga bagay na nalalaman mo. At saka, ang tumatak sa utak ko doon sa sinabi ni itong si alias Rene, dito sa video ko, yun inaako niya eh. Ibig sabihin, kusang loob siyang nag-video sa sarili niya para ilantad yung mga nalalaman niya. Kaya yung sinasabi ni Risa na tinatakot siya, kinidnap siya, anak ng toko. Ganun ho ba ang kinidnap? Di ba? Talagang palong-palo siyang sumagot dito kay Risa Hontiveros. Sa pagkakaalam ko ng mga kinidnap, hindi ho ganito ang hindi ho ganyan ang itsura ng mga kinidnap. Meron po bang kinidnap na naka-smile? Wala hong ganyan. Baka pagka kinidnap ka dyan, medyo takot na takot yung mukha mo, tapos nagpapahatid ka ng secret message na iligtas nyo ako dito, napipilitan lang ako sa mga wala ho tayong nakitang ganun senyals, at kung sakali man, siyempre hindi ho tayo magpapakabayas dito, di ba? Masusunog tayo dyan eh. Kaso dito sa pinakalitas niyang video, tawa-tawa pa siya. Hindi ho ako pinilit. Wala hong mahawak sa akin. Hindi ho ako nag-kidnap. Sinungaling si Risa. Ay, nakatawa ko. Uy, dumadami yung kasalanan mo kay Risa, ha? Uy, alias Rene, ikaw talaga, oo. Kung ako sa'yo, ha, magtago ka na, NBI na nagano'n siya. NBI! Salamat kaayo, NBI, Madam Chair. Salamat, ano pangalan nito? Salamat kaayo, NBI Director Jaime Santiago. Lalo na sa kanya, kasi yung kanya, ang problema sa kanya is naging fake testigo siya, witness siya sa Senate nung time na yun ni Risa Hontiveros, 'di ba? So just imagine yung hirap na dinaanan niya by deciding to come out now at magsalita na siya ay nabayaran lamang. Imagine that you're going to degrade yourself. Yung ibababa mo or i-open mo yung sarili mo sa pangbabashing, pang-iinsulto, at pang-aalipusta ng mga tao. Kasi yung ginawa niya, ang daming mangyayari sa kanya. Aside from, yun nga, i-debunk or papalabasin siyang sinungaling. Yung sa amin kasi magkaiba eh. Yung sa kanya mas mahirap. Sa totoo lang. Kasi, yung sa kanya, lumabas siya as a fake witness. So, pilit nilang questioning for sure yung integrity at saka yung katotohanan ng kanyang sinasabi. So, yung risk nung kanya is more kaysa sa akin. 'Di ba? Ako, of course, 'di ba? Ako is presidente, yung sinasabihan ko na talagang siya at saka ang asawa niya ay talagang nagdodroga. Magkaiba yun eh. Yung iba yun. Pero iba rin yung kanya kasi lumabas siya as a fake witness na inamin niyang tumanggap siya ng bayad. So imagine yung struggle niya before siya lumabas para aminin niya yung mga bagay-bagay. So that's a big thing for me. That's a big thing for me kasi sa kanya, nung lumabas siya with Hontiveros, nakamask pa siya. 'Di ba? Nakamask, nakasalamin, nagtatago and all. This time, pinakita niya yung mukha niya.
at he welcome all people na husgahan siya. Kasi ang kanyang pinanghahawakan lamang is yung katotohanan. Dun kami pareho, 'di ba? Na lalabas ka with your face, willing to sacrifice your integrity, your character to be questioned. And of course, yung life mo, yung buhay mo, na isasalang mo para lang, what do you call this? Para magsabi ng katotohanan or mga bagay na nalalaman mo para sa ikabubuti ng ating bansa at malaman ng sambayan ng Pilipino na may mga leader tayong hindi karapat-dapat umupo. 'Di ba? So ako, of course, a lot of people can question him, but I know a person, or ako, I have good, good gift in discernment. I just give people chances. But I have that gift na nalalaman ko kung okay yung mga tao o hindi. Even, alam ko nang hindi minsan talaga, pinagbibigyan ko pa rin kasi pinagdadasal ko sila. Pero once na nakakita ako ng, hindi na ito magbabago, iiwas na ako. Ganun yung personality ko. Hindi ko yan babanatan, hindi ako magsasalita. I will let them be. You know why? Kasi ang tao, ang Diyos may paraan. Lalo na if you feel arrogant, mayabang, feeling alam mo lahat, and parang untouchable ka. Nako, Yung Diyos ang yari tayo dyan. Buti na lang, hindi tayo feeling entitled. Hindi tayo mayabang kagaya ni Risa. At hindi tayo feeling untouchable. Sa pula, ika nga talagang binalagbag nitong si alias Cathy. Itong si Ma'am Cathy, ito si Risa Hontiveros, di ba? Mayabang, feeling untouchable, feeling Risa na Risa. meaningful sa'yo. So, yung feeling, may mga ganun di ba? May mga time na yun ang feeling mo na, wala silang magagawa for me. I can do whatever I want. I can say whatever I want. I can curse somebody, or like, murahin ko sila, or insulting ko yung mga tao, or maglabas ako ng maling kwento about them. They thought they can get away with it. But sa katotohanan, lahat yan may balik. Diba? Lahat yan may karma. Lahat yan babalik sa'yo, quadruple times or 1,000 times. Diyos ang manghuhusga. So, you don't need to, hindi mo kailangan maghigante. So, what happened here, the way I see it, it's the way of God na nilalabas niya or hinuhubaran niya yung katotohanan ng hinuhubaran niya yung mga tao na makita ng mamamayang Pilipino kung anong klaseng mga leader meron tayo. 'Di ba? So, ganun yun. Kasi, but, of course, again, may mga nagsasakripisyo ng kanilang integridad, karakter, or, to be out there na kailangan mabash, insultuhin, lalo na mga trolls, and alam mo yon na babuyin yung pagkatao. It happened to me. 'Di ba? Nangyari sa akin. But I think right now with alias Rene, he is really ready. Kasi lumabas siya. Kasi ganun din yung na-feel ko with conviction. Kasi 'di ba, sabi ko nga sa inyo yung the strength that I got from, parang nakuha ko sa Panginoon is hindi ko alam saan nanggagaling. 'Di ba, sinabi ko 'yon. Kasi pag talagang binigay mo na lahat sa Panginoon, ready ka nang mamatay anytime, alam mo na sa iyo na ano man mangyari, sa Kanya ka pupunta, kasi you surrender everything to Him, you have no fear. Nobody can offend you, nobody can insult you, di ka na affected, deadma ka na. Baga sa kasi God-centered na yung life mo. So, yung nangyayari kay alias Rene or Michael Maurilio, I believe na ready siya. And ako naniniwala talaga ako na hindi yan lalabas nang wala yang hawak na matitinding ebidensya. Yun, sure ako doon. Kasi hindi kami lalabas ng ganyan. Basta-basta. 'Di ba?
Sabagay, no, itong si Ma'am Cathy B, meron ding ano yan meron ding mga ika nga, tinatago yan sa administrasyon. Labas mo na lang, madam, pagka malapit na eleksyon sa 2028, ha? Huwag mo na ngayon, siyempre. Para kung sakaling may endorse itong si Bangag, doon natin ilabas lahat ng kababuyan nila. So, kasi i-risk mo yung buhay ng pamilya mo, buhay mo, pagkatao mo, and all. So ako, like yung ginagawa ni ni Hontivirus, is nananakot siya, magdedemanda siya, idedemanda niya. Okay yun. Kasi alam mo bakit? Doon natin makikita anong klase talaga siyang leader, kung karapat-dapat ba siya. Kasi, for sure, magkakalabasan ng ebidensya niyan. Sa tingin nyo ba si alias Rene, lumabas lang yan dahil lumabas siya para manira? Hindi. Hindi, I don't think so. Kasi again, sinalang na naman niya yung buhay niya. At saka isang sitting senator yung nakaupo. So, ako, yun yung aking opinion. Kasi, hindi mo isasalang yung sarili mo dahil lang sa pera. Yun, before, sinalang niya yung sarili niya because of money. Nakamas siya. Diba? Correct. Nakamas siya. Takot siya. Kasi naglalay siya, takot siya. This time, pag ang konsensya kinain ka, mahirap yun. Kasi you can only, alam mo, tao tayo, kahit na gaano kasama ang isang tao, may nagkokonsensya yan. Pero, kino-convince lang nila yung sarili na, wala, hindi, trabaho ko to, kailangan kong gumawa ng bad, wala akong choice. Ganun but, when you try to think about it, yung salita mo na, wala akong magagawa at wala akong choice, atin din galing. So, yung choice natin na gumawa ng kasamaan, magsinungaling, or mag-decide na manira ng kapwa natin, o pagkatao ng kapwa natin, is choice pa rin yun. Di ba sabi ko nga, lahat ng desisyon natin sa buhay, atin yun. Di ba? Paulit-ulit, buntot mo, hila mo. So, whatever you decide to do in your life, whether you wanted to insult, you wanted to ruin somebody's reputation, sa huli, ikaw rin ang sasagot niyan. Yung akala mo makakalusot ka, nangyari kay Hontivirus, yung akala niya makakalusot siya dahil sa akala niyang pang-iinsulto, pagde-degrade sa karakter, pang-iinsulto sa personality, paninirang, puri, na pinalabas niya to get all these people para mapasama si Pastor Kibuloy, mga Duterte, and trying also to maisama sila Senator Bato de la Rosa and Senator Bongo. It's just ano lang yan, balik yan sa mga maling ginawa mo. Lahat ng maling ginagawa natin sa buhay natin, may balik yan. Hindi man ngayon, hindi bukas, hindi man sa darating na taon, may balik yan. Hindi man sa atin, but minsan, dun pa sa mga importanteng tao sa atin. Yung mga mahal natin sa buhay. Magtataka ka, why? Diba may mga tao na tataka sila, bakit nangyari to sa kapatid ko? Bakit nangyari to sa boyfriend ko? Ba't nangyari to sa asawa ko? Sa pamilya ko or best friend ko? Pag iisipin mo yon, because mahal mo sila, and you thought, ay wala naman nangyayari sa akin hindi naman ako nakakarma. You're so confident na hindi mo alam, tinamaan na yung mga importanteng tao sa buhay. And yung tinamaan na tao na yun, ikaw din magre-resolve ng problema ngayon. So, kay alias Rene, hindi kita kilala. Ayan. Alam ko na napakahirap ng pinagdadaanan mo. Dahil dinaanan ko din yan. Until now, dinadaanan ko pa rin. Like, especially masakit yon na lumabas ka, sinalang mo yung buhay mo, lumantad ka with your face, then, sasabihin na, nagsisinungaling. 'Di ba? Or pag gagawin kang sinungaling. Yun ang pinakamasakit. And yun, sa akin, yun sabi ko nga, I forgive people, pero once you question, or anuhin mo na, what you call this, palabasin mo akong sinungaling, mag-uumpisa tayong magka-problema niyan. Ganun lang ako. Lalo na dito sa laban ko na to.
Dahil pag ginawa mo yun sa akin, ako naman ang mag-iimbestiga tungkol sa'yo, sa background mo, saan ka nang galing, and everything. Kasi ganun yung tamang laban. Hindi yung, 'di ba? Hindi yung pupunta ka lang ng social media tapos wala kang hawak na anything tapos ibabash mo lang. Yung feeling mo, iinsultuhin ka lang ng mga trolls kasi bayad sila. 'Di ba? So, walang ganun. Ngayon na nga mga kababayan, nako ito talagang si Senator Risa Hontiveros, malaki ho ang problema ngayong mga panahon na to. Kahit na napakaganda ng weather, paulan-ulan, hindi sigurado yan makakatulog. Dahil sa mga problema kinahaharap niya ngayong mga panahon na to. Siyempre maiba ho muna tayo. Sino ba naman ang hindi makakamiss, di ba? Sa mga ganap diyan sa House of Representatives, kailangan din ho natin kasing pasadahan na mabilisan yung mga kabalbalan nila dyan sa house. At ang magbibigay sa atin ng update, kahapon pa to Kaso, nabisi tayo kahapon. Pasensya na ho sa mga naghahanap sa atin ha. Nabisi ho tayo. Pero, eto na nga, papasadahan na natin to. Maraming nag-aano sa atin dito. PH, pasadahan mo yung pasadahan mo yung sa house. PH, yung merong saan ganito. Karendable ba natin mo? Mamanatan, idol ko yun. PH, ganito, ganyan, Kalma, aabot tayo dyan, maiinit ang ulo nyo. Ayan, dumadami pa lang subscribers natin. Ito, dito na ho tayo. Game. Now recognized. Good afternoon po, ma'am. Ma'am, it's now the 20th Congress. Will the House comply with the impeachment court's second requirement, yung pong certification na willing and interested pa rin ang House to pursue the impeachment? Well, nag-start today yung terms ng mga members ng House of Representatives under the 20th Congress, pero yung actual na opening ng 20th Congress ay hindi pa nangyayari. Definitely, tutugunan ng House yung kanilang tungkulin. Natugunan na rin ang House ang kanilang tungkulin sa proseso ng impeachment, sa pag-transmit. Nasa prosecution panel na yung kumpleto pa ng iba pang mga Ayaw na ho nitong si Tamba. Ayaw ko na dyan. Sa inyo na yan, sa prosecution panel na yan. Tigilan nyo na yung house dyan. Siyado ako nabibisto, siyado ako napaghahalata. Si Atty. Bukoy, tanongin mo dyan. Ba't ako tinatanong nyo dyan? Tapos na yung, tapos na ang Congress dyan. Prosecution panel, bahala dyan. kailangan isumite dun sa orders ng Senate. Sinabi naman na din ng members ng House Prosecution Panel na dun sa mga orders ng impeachment court, susundin naman nila sa tamang panahon. Diyaw. Ma'am, yung sa election po ng prosecutors, do you know the timetable? Wala pa akong information tungkol dyan. I would assume pagka nag-open na ulit yung 20th Congress. Thank you po. Thank you, Tina. Dwight De Leon from Rappler is next. Hello po, good afternoon. In light po of the COMELEC decision today, denying the motion for reconsideration of Joey Uy, who will the House recognize as Congressman of Manila 6th District? Yan ang pinaka-bias na tanong. Kaso ng tatay niya, tinanong siya kung sino anak ng Tokwa. Pwedeng itanong niyo ba yan? Pwedeng itanong niyo yan kay Atty. Bukoy na lang. Langya kayo, oo. Anak yan ni Abante, natural si Abante. Okay, I will answer according to my legal knowledge because I don't want to sound biased, of course, no. We received Para hindi bias. Hindi bias, ama niya yun ama mo. Di ba? Hindi ba? Yan bang ali na yan ang hindi magiging bias, anak ng Tokwa? Huwag mong pandaran ng ganyan. Bina-black ops yun to si Joey. Uy, Di ba, tatanungin siya sa issue ng COMELEC, sasagot anak ni Kung di ba naman kayo sa kalahating mga walang hiya, dapat ganito sagot mo dyan. Next question, please. Kahit na abogado ako, tagapagsalita ako ng House, di ko sasagutin yan. Kasi anak ako ng
ipoproklamang congressman, di ba? Konting delikadesa ho, madam. Received the decision of the COMELEC and bank today. From my understanding, the decision will reach its finality 5 days after the promulgation of the decision. Dun pa lang mapoproklama yung declared winner under today's decision. So it will really be up to the House. I have no information on ano yung magiging current status as of now because of the decision. But with the decision stating na with finality, that decision will be the current status ko, I would assume, no? Pero I would have to check pa more on the legal side, and of course to check also with the legal ng House on how they will handle the status quo situation with the new decision. Would you know lang po, based siguro on preliminary information, if the HRET, the tribunal will take over the case? May ganun na po ba kayong There's as a a spokesperson of the House? Okay. Wala pa kasing HRET as of now. Hindi pa nakakapag-organize. So, as spokesperson of the House, I can only state na wala pang HRET na na-organize. But there's a jurisprudence that states, Uy versus COMELEC, that states that HRET's jurisdiction arises when three things occur. Number 1, proclamation. Number 2, taking of oath before the speaker in open session, and assumption. So that happens on July 28. Since wala pang HRET jurisdiction, COMELEC still has jurisdiction over questions on congressional controversies. So yung view po na ina-adopt niya rin is that nag-commence lang yung term ng mga kongresista ngayong araw, but they will assume their office on July 28? Ganun Not po? necessarily. We are talking about when jurisdictions of the two bodies acquire. So, COMELEC loses jurisdiction once HRET acquires jurisdiction. And when does HRET acquires jurisdiction? Dapat pag nag-concur na yung 3 things, which includes the taking of oath before the speaker in open session, which usually takes place on the morning of SONA. Thank you po. Thank you, Dwight. Bibian Gulia from ABS-CBN2. Good afternoon. Sorry. Good afternoon, attorney. Sir, ma'am, clarification lang po. You did mention that sa orders ng impeachment court, susundin sa tamang panahon. Will it be accurate to say that the House of Representatives will issue a resolution na itutuloy po yung prosecution laban kay Vice President Duterte? I cannot speak on something that is yet to happen on the 20th Congress. Hindi pa siya nagsisimula. But the House maintains its position that under the Supreme Court, This is usually one of the scariest things. ang mandato ng saligang batas sa impeachment court is to try and decide. So, dapat tuloy-tuloy ang proseso, tuloy-tuloy ang trial hanggang matapos ito. So, yun lang yung kaya kong sagutin sa ngayon. And then given the current composition of the House of Representatives, are we expecting any changes when it comes to the prosecution po sa impeachment? I think may previous announcements before on the inclusion of other public prosecutors. But again, I cannot make any statements until that has been done in the plenary, which will start on July 28. Thank you, Bibian. Marian Enriquez from TV5 is next. Good afternoon po, attorney. Ma'am, karamihan po dun sa mga nakausap naming kongs, nag-file kanina ng panukalang batas. May kinalaman po sa wage hike, no? Aumento sa sahod. Since we understand, hindi nga po pumasa, hindi Yes. nagkasundo yung Senado at Kamara kung 100 or 200 pesos po yung
iumento sa sahod. Meron po bang kasama sa priority bills ni Speaker itong wage hike sa mga una niyang inihain? Sa mga unang na ihain on ni Speaker Romualdez, hindi pa kasama yung sa wage hike mismo. Kasama dito yung RISE Act, yung Strengthening of the Universal Healthcare Act, the bill for the Philippine Center for Disease Prevention and Control Act. We also have the bill for the Private Basic Education Voucher Assistance Act and the Eastern Visayas Development Act bill, among others. But nakita naman natin yung suporta din ni Speaker Romualdez during the 19th Congress sa usaping pagtaas ng sahod ng ating mga manggagawa at hindi naman yan nagbabago. Pero ma'am, kasi marami rin po kaninang mga certain groups like yung Kamanggagawa Party List, meron din silang sinusulong na sana pantay-pantay na Luzon, Visayas, Mindanao, yung sahod. Tapos yung TUCP Party List, sinabi po nila na inihain po ulit nila yung 200 pesos yung pumasa po sa third reading ng 19th Congress. And even itong Makabayan Block, may 1,200, nirefile po nila. Ano po ba yung chance na magkaroon na po tayo? Kasi marami pong umasang mga manggagawa, no, na magkaroon na po ng aumento sana sa sahod. Kung naalala nyo, kahit naman noong 19th Congress, hindi naman iisang version lang yung bill na i-file sa Kamara. Marami ding versions yan. At kasama doon yung patuloy na pag-uusap at konsulta sa mga labor groups, sa mga miyembro ng House of Representatives, sa various government agencies para masiguro na kayang ipatupad to. We expect na ganun pa rin ang mangyayari ngayong 20th Congress, yung mas magpatuloy yung diskusyon at consultations. We have a strong starting point dun sa nangyari sa 19th Congress kung saan pumasa siya on third reading. So, mas nakita natin na malaki din ang suporta na nakuha ng mga manggagawa sa Kamara, and we are looking forward to see that same support for the legislations proposed on the wage hike bill. Ma'am, maybe what lessons have we learned po doon sa 19th Congress na dapat natin ang gawin ngayon, 20th Congress, para masiguro po na magkakaroon po tayo ng legislated wage hike? I think kasama dito yung ensuring na yung maipapasang batas ay kaya din ipatupad. Hindi pwedeng may mapasa lang na para lang masabi na may napasa tayo. Kailangan din masiguro na yung mga measures na ating inihahain, pag naipasa ito, ay kaya din ipatupad. Lagi naman tuloy-tuloy ang pagbabago ng sitwasyon ng ating bansa economically. Kaya habang patuloy po tayong ina-advocate yung mga pangangailangan ng manggagawa, patuloy din tayo makikipag-usap. But with our yung counterpart po sa Senate, paano rin yung gagawin natin maybe to ensure na magkakaroon na ng, magmi-meet na po tayo? Well, we mentioned naman before na Ano to, bulahan na naman ito. Kala ko pa naman makakakita tayo ng kapanapanabik at makabuluhang diskusyon dito sa ano na to. Wala pa rin yung kwenta. As usual, syempre, kung sino ba naman kasi kinakausap nila, Princess Abante, no, aasahan natin, di ba? So, guys, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat to. Dito kay Princess Abante, ano kayo, huwag ko kayong bias masyado.